Na kaya daw nagkakasakit si BBM dahil sa sobrang sipag. Alam niyo po, palagay na nating masipag, palagay na natin totoo yung sinasabi ni Antikler, hanggang madaling araw hindi natutulog si BBM dahil sa sobrang sipag. Ibig po bang sabihin pag masipag ka, epektibo ka na? Yung ba kahulugan nun? Hindi po. Hindi po nangangahulugan na ikaw ay masipag, epektibo ka na. 'Di ba? Ang sipag mo nga, ikot ka ng ikot, wala ka naman natatrabaho. Alam nyo, nung panahon ni Tatay Digong, build, build, build. Ngayon po, kahit saan kayo pumuntan lugar, ang dami pong mga malalaking proyekto nakatenga na ngayon. Bakit? Walang pondo, hindi pinondohan eh. Yung mga big ticket projects, hindi binigyan kahit yung mga foreign assisted. Hindi pinabudgetan. Kaya, nade-delay kahit foreign assisted na. Ibig sabihin na iutang na natin sa ibang bansa. Hindi pa rin nagagawa kasi walang katapat. Hindi tinatapatan. Yun yung problema dun. Yun yung problema natin, Mr. President. Tama, masipag kayo. Punta kayo ng punta. Ang daming hinukay niyan ni Mr. President eh. Panay, ang daming proyekto ni Mr. President. Panay ano? Panay groundbreaking. Butas-butas na nga buong Pilipinas eh. Sa kaka-groundbreaking eh. Ipagmamalaki na, oy, magtatayo si BBM ng mga, dati kasi yung mga heart center dito lang sa NCR, kidney center, lahat dito lang eh. Magkakaroon ng mga specialty hospital sa iba't ibang parte ng Pilipinas, palakpakan naman. Sabi na naman nila, kaya ba ni Digong yan? Kaya ba ni Digong? Ano na, hindi inauguration ha, groundbreaking. Groundbreaking. Naku, magmamalaki na yung mga loyalista. Hindi yan naisip ni Digong. Asan na yung mga groundbreaking yung mga ospital? Groundbreaking lang talaga. Hanggang groundbreaking lang talaga kayo. Groundbreaking lang pala kayo. Yun yung sinasabi natin. Pwede kang maging masipag, ikot ka ng ikot sa Pilipinas. Si Tatay Digong nasa Malacanang lang eh. Dahil pinapupunta niya lahat ng kanyang mga tauhan. Mag-meeting tayo. O ikaw mag-report ka. Anong ginagawa mo? Nasa Malacanang lang. Pero marami nagagawa. Bakit? Pag umikot si Tatay Digong, inauguration na. Sa isang araw, marami siyang ini-inaugurate para hindi sayang. Si BBM umiikot para groundbreaking. Ano po pagkakaiba ng groundbreaking at inauguration? Pagkatapos ng inauguration, magagamit na. Si BBM ikot ng ikot para sa groundbreaking. Pagkatapos ba ng groundbreaking, magagamit na? Hindi po. Pagkatapos ng groundbreaking, may butas na. Mangangarap na tayo. Kung kailan may tatayo yung ospital, kailan matatayo yung mga pinapangako. Mas effective po, kaya nga po may opisina eh. Di po ba? Hindi nyo ba naisip bakit may opisina? Bakit pumapasok ang mga tao, ginagather lahat sa isang lugar? Para po, yung pinaka-boss, ma-meeting niya yung lahat ng kanyang tauhan, mautusan niya, mabigyan niya ng guidance, ma-update siya sa ano nagaganap. Hindi ibig sabihin na napapagod ka sa kaiikot, epektibo ka ng leader. Pwede kang umikot ng umikot. Ako, karanasan ko yan, nakita ko eh. Eleksyon nung college, inoobserbahan ko yung COMELEC chairman. Puta, walis dito, walis dun. Nagkakagulo na sa opisina, marami nagrereklamo kasi ganun talaga eh. Pag eleksyon eh,
May mga nagrereklamo, 'di ba? May mga hindi nakakaboto, ayaw pa botohin. Nasaan yung chairman? Nagwawalis dun sa mga polling ano. Kahit maghapon magwalis yun, tama, masipag yung chairman. Ang sipag magwalis. Pero hindi yan yung trabaho mo eh. Hindi ka effective. Kasi ang dami nagrereklamo dun sa opisina mo. Pumunta ka sa opisina mo, marami ka malulutas na problema. Bakit ka nagwawalis sa mga kung saan nagaganap yung eleksyon? Para ipakita mo na masipag ka? Yun po yung ibig kong sabihin. Di ba? Hindi lahat ng pagsisipag, hindi lahat ng hindi pagtulog, hindi lahat ng ikot ka lang ng ikot, epektibo ka na. Mas epektibo yung nakaupo sa Malacanang, pinapatawag niya yung mga tauhan niya, iniisa-isa niya yung programa, nakikita niya, nagbabasa siya ng mga totoong nagbabasa siya ng budget para walang naipalulusot na insertion. Yun ang totoong trabaho ng presidente. May problema sa West Philippine Sea. Tinatnan ni Digong, may problema sa West Philippine Sea. Nakikipagmatigasan si Pinoy sa West Philippine Sea. Ginigipit tayo, kinukuhanan tayo ng teritoryo. Ano ginawa ni Digong? Nakipagkaibigan sa kaisa-isa nating kaaway. Sa kaisa-isa nating kaalitan dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Kinaibigan ni Digong. Mayroon ba kayong nakita, narinig na binobomba tayo ng China nung panahon ni Digong? Wala. Meron ba kayong nakita na narinig na hindi nakakapangisda yung mga mangingisda nung panahon ni Digong? Ano sabi ng mga mangingisda? Nung panahon ni Pinoy, hindi kami pinangingisda dyan ng mga inchik. Nung panahon ni Duterte, nakakapangisda na kami. Ang tawag dyan, una, paglutas ng mga problema. Presidente ka, lutasin mo yung problema. Ikalawa, husay sa diplomasya. Putya, buhat nung umupo si Marcos, binubomba na tayo ng water cannon eh. Ika-4 na taon na, umaangal pa rin sa Tariela na ginigipit sila ng mga Chinese Coast Guard. Ano ibig sabihin? Hindi nalulutas yung problema. Ang problema, may git-gitang kayo ng China. Mula noong umupo si BBM, yan na problema. Binobomba na tayo ng water cannon. Hanggang ngayon, ginigit-git pa rin tayo. Nalulutas ba yung problema? Hindi. So, hindi kayang lumutas ng problema kahit na ano pang sipag mo. Kung hindi mo nagagampanan yung trabaho mo, ang epektibong leader, naghanap ka ng solusyon sa mga problema. Problema natin, relasyon sa China. Ano solusyon? Pagsalitayan si Tariela? Yan ang solusyon? I-background ni Tariela yung anime ni Xi Jinping na pinapangit? Yan ang solusyon nyo? O kaya 4 na taon na, wala pa rin solusyon. Inahayaan mo si Tariela na magdadakdak eh. Inahayaan mo si Tulpo na magdadakdak. Si Rizal Ontiveros, si Kiko Pangilinan. Si Tatay Digong ba may nagdadakdak laban doon? Meron, sila Ontiveros din. Pero wala po yun eh. Nalutas ni Tatay Digong dahil sa pakikipagkaibigan. Wala kaming pakialam na, alam nyo, ka-anti-China nyo, kabibiran nyo sa China. Nare-realize ng tao ngayon. Ano nga pala, bakit nga tayo galit sa tayo? Sayang. Tapos pag mga malaki ni BBM, ano pinagmamalaki ni BBM? Ano nang ang bridge yun sa Davao? Pagmamalaki ni BBM, made in China. Ganda. Legacy niya. Legacy niya, gumawa China. Hindi po tayo pro-China, hindi po tayo pro-USA. Okay yan, kaibiganin natin lahat ng bansa.
lutasin lang natin yung problema natin. Kung nagsimula kang umupo, binobomba ka na ng water cannon, hanggang ika-4 na taon mo, ginigit-git ka pa, binobomba ka pa ng water cannon, lumalala yung problema. Ibig sabihin, hindi nyo nalulutas sa mga tapang-tapangan. Ginawa na ni Pino yan eh. Lumala ang problema eh. Anong ginawa ni Pinoy nung inagawan tayo ng teritoryo? Anong ginawa ni Pinoy nung nagtayo ng mga military base yung China sa mga teritoryo natin? Nagtayo kayo ng teritoryo Isusumbong namin kayo, idedemanda namin kayo. Tuwan-tuwa yung pinagdemandahan kasi magbabayad ka, di ba? Sabi ng China, ano ngayon? Correct po kayo, hindi po ka-impeach si BP Sara. Okay mga kapatid, pwede na tayong magtanong, pwede na kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.